Good day. Ito po si Revit Pinoy. So ngayon no, yung lesson natin is regarding sa pag-adjust ng stairs. Ano? Meron kasing dun sa class, medyo nag-request siya kung paano mag-adjust ng stairs. Sabi ko is kailangan always nasa section mode. No? Kasi ang hirap kasi pag nasa 3D ka na baka hindi mo makuha yung saktong adjustment ng ano to ng sinasabi nating stairs. So gagawin muna natin dito, create tayo ng floor para dun sa stairs. Okay, and then gawa rin tayo ng floor dito sa second floor. Floor din. Copy na lang natin to. So ngayon, ang gagawin natin is gawa tayo ng stairs. Medyo na-explain ko na to sa sa another lessons ko dito no sa YouTube ko. Pero pakita ko lang sa inyo yung quick lang na adjustment. Okay, dito sa stairs, mamimili tayo nito. So yung sinasabi ko no, once maggawa kayo ng stairs, check nyo yung ilang riser ang kailangan mong gawin. Okay? So dito, so meron tayong left and right and center kung paano magsimula yung stairs. So dito tayo muna sa left. Okay? Left tayo. Okay, and then yun, makikita mo na kung ilan na lang kailangan na riser. Then okay, and then sa right tayo. Nakikita na lang natin. Okay, yan. Ngayon ito tayo sa check natin sa 3D. So ganito yung stairs natin. Okay, tanggalin muna natin tong railings. Madali lang naman tong railings no, para makita lang natin. So pag nakita nyo no, merong sobra si stairs dito. So, kahit palitan natin ng type yan sa precast, yan hindi umabot na. Yan yung magiging problema natin kung paano i-adjust to. Dito naman pag may sobrang ganito, yan check nyo lang to dito. Sana palitan natin to ng type kasi wala siyang meron siyang options dito eh. Hindi, ibang type to eh. Ito tayo sa monolithic. Yan. Okay. So ito yung magiging problema natin no. Pero bakit ba yun? Dapat meron tong i-uncheck dito eh. Sorry. Okay, dapat nasa mode tayo ng stairs. Sorry. Ito, diba? Ito yung sinasabi ko. Yan, uncheck na natin to. Kita niyo yan, no? Sorry. And with riser pala. Okay? Mag-i-end siya sa riser. Okay? So, ganun lang. Click-click nyo lang to. Ngayon, pag bumabang ganyan, yun yung problema natin. Paano natin ibalik? Diba? So, ang pag-edit nyan, yun yung sinasabi ko. Pag once nag-edit ka ng stairs na height, so, dito tayo, no? Simple para makita natin dito sa precast. Yan. Punta tayo sa section. Kuha tayo ng section. Okay, balik rin natin to. Okay, nasa section na tayo no. Yun yung sinasabi ko.
Once mag-adjust ka ng height, okay, itong arrow na to, ito yung haba, ano, click natin to, no? Okay, o tingnan mo, bumababa si landing, no? Pero hindi nababago yung height, okay, yung landing lang. So kung gusto mong i-adjust yung height, itong si bilog ang ida-drag mo pataas, okay, drag mo lang yan pataas. So ngayon, yung ano na end riser natin is tumapat na doon sa second floor. Okay? Dito naman, pwede mo itong i-drag. Diba? Yung landing. Kasi minsan meron tayong requirement ng headroom dito. So, click. Kuha mo lang to. Drag mo lang to. Para makuha mo yung height. Pero, ang kagandahan, hindi nababago tong riser height niya. Okay? So, ganun lang yung pag-adjust ng stairs, no? So ngayon naman is gagawa tayo ng ng ramp. Okay? Tulad ng sinabi ko, meron akong tatlong style na paggawa ng ramp. Yung ramp, system ramp, kumbaga dito na talaga yung ramp na to. So pag ginamit itong ramp, okay? Yan, pag ginamit mo si ramp, yan. Pag ginamit mo si ramp, ang bibigay sa is level 1 to level 2. So, pag clinic natin dito si ramp, okay, punta natin, okay, ito na yun. Check natin sa 3D. Yan, no, si ramp. Kasi 1:12 to. So, hanggang dito lang siya. Sorry. May mistake ako dito. So, click tayo ng ramp. Okay. Tapos, click tayo dito. Then, click tayo dito. Click tayo dito. Click tayo dito. Tignan natin yung rampa natin na. Ayan, si ramp. So, dahil sa 1:12 siya, so ganito yung magiging rampa niya. Hanggang sa umabot to sa pinakataas na sa second floor. Okay? So, ang aim ko dito is, pinapakita ko lang sa inyo yung proper na ramp na ginagamit kung sa mga matataas. Paano naman kung baga dun sa garage na ramp, anong gagawin natin, ano? Punta tayo dun sa level 1 and then gagawa tayo ng ramp. Lagyan natin nasa 2 meters lang yung ramp natin. Yan, di ba? Ngayon, titignan natin si ramp. Kaso meron kang hinahabol na floors dito sa building mo. Lagyan natin ito ng floors. Lagyan ng floor. Okay. Tapos, yung floor na to, gamitin natin itong section na to. Okay. Gawa tayo ng baga split type or another level ng floor. So, LL. Ito na mga 600 na. 600 and then
ito, lagyan natin dun sa level 4 or split type or FL 01. Ganun lang. Yes. So, ito yung hahabulin ni ramp na floor height. Okay? Gagawin natin, tapat natin dito siguro. Tapat natin. Balik tayo sa section. So, yun yung habulin niyang height ng na level. Okay? Align natin kung mukhang pangit. Yan, di ba? Tanggalin mo natin itong mga ano to, yung railing. So, kung gusto mo itong iangat, ang gagawin natin dito is duplicate ka. So, duplicate tayo ramp 2 or ramp entrance or garage. Ramp garage. Ngayon, babaguhin natin yung height dito. So, ano yung length niya is 2,000. Try natin. Walang nangyari. Edit natin. Dito naman natin adjust sa tignan natin 2 degree. Yun, medyo mataas. Ito lang yung problema dito na pag itong ginamit mo sa mga garage. Okay naman, pero yun nga, kung talaga hanapin mo yung pinakasaktong height niya. Yan niya. Yun. Medyo kakapain mo siya eh. Ito yung hindi naman nga, pero ayaw para sa akin ha, ayaw kong gamitin to. Yan. 5.5. Yun. So, nasa 4.5 siya, no? Kaso, hindi masyadong sakto. Or, andito pala tayo. Pwede mo rin tong i-level F01. So, yun. Kakapay mo na naman. Hanapin na naman natin yung level niya. Bumaba. Yun. Nasa 3 siya. Okay? Okay. So, ito yung slope. Ito yung pinaka-unang options natin ng slope. So, pwede mo naman itong tagnan natin yung railing. Pwede mo naman itong baguhin. I-stretch natin. Okay. Yan. Diba? So, ngayon, ito yung slope natin. Yung pangalawang slope na ginagawa ko is ganito. Architecture, floor, gawin natin yung same din, 2 meters. Okay, yung level niya is 0. Check natin dun sa 3D. Okay, tanggalin natin tong wall na to. So, ang gagawin natin, yung height kasi nito is 600. Nasa 600 kanito sa section, ano? Nasa 600. So, ang gagawin natin, ito sa 3D, gamitan natin to ng modify na sub-elements. So, click natin to. Assign lang tayo ng 600 dito. So, medyo bitin kasi malayo siya. Okay. So, ang gagawin natin is pwede naman natin i-align to. Align, no? Yun. Okay. Yan yung pangalawang paggawa ng ramp, pangalawang options. So, yung pangatlo naman, same pa rin. Floor.
So, gawa tayo ng 2 meters dito. Okay. Dito, dapat nasa edit mode tayo. Okay. Kasi, once hindi ka nasa edit mode, hindi mo malagyan ng slope dun sa options tree natin. So, once nandito ka sa edit mode, meron ditong slope na tinatawag. So, merong tinatawag na tail at saka yung head. So, ang tail niya is nasa 0 at saka ito naman is 600. Height of offset at tail. So, dapat 0 to. Ito naman yung head is 600. Okay? Ito yung head dito. So, tignan natin sa 3D. Okay? Ayun. So, yun ang kagandahan ng slope din. So, mag-assign ka lang ng height. Okay? So, ganun lang yung paggawa ng rampa sa mga garage. Maraming salamat. So, kita-kits tayo sa next lesson. Hindi. Sorry. Balikan pala natin. Ngayon, ituturo ko sa inyo paano paggawa ng railing din, no? Sa rail, pag kumbaga natanggal nyo yan, click nyo lang tong rail. Tapos nagawa kayo ng line dito. And then, pag nasa, pick nyo yung hose kung alin yung lalagyan niyang railing. So, ito yung element na to, lalagyan niya ng railing. So, yun, magkakaroon na siya ng rail. Okay? So, ganun din sa stairs. Pag pupunta tayo sa stairs, lagay tayo ng railing. So, pumanta dito sa rail. And then, itong line na to, pick lang natin to. Okay? Pumili tayo ng lagyan ng railing. Ito. Okay? Tapos, huwag nyo kalimutan yung pick hose niya, yung stairs mismo. Okay? So, meron na tayong railing. So, ganun lang kadali si railing, ano? Tapos, pag gusto nyo palitan, click nyo lang to. Pwede nyo magpalitan dito ng mga pipe or anything na gusto nyong design ng railing. Okay? So, maraming salamat. Thank you.